Shocking breaking news OMG Jay Costura. Makababalik si FPRRD ngayong 2026. Korte, tikom bibig. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Bana TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Bana TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Former President Duterte. Medyo nakakalungkot isipin na medyo nasifeel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya. 26 or... I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Aba, no? Aba. Ayun nabanggit ni Jay Costura na makakauwi daw ngayong 2026 si FPRRD. Aba. Alam naman natin to si Jay Costura, magaling na manghuhula. Although, syempre, wag nating pinapangunahan ng tadhana. No? Iba pa rin. Kumbaga, tadhana at Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano mangyayari sa buhay ng mga tao. Pero syempre, dito, na kahit pa paano, nabibigyan tayo ng fighting spirit, parang gumagana. Diba? Ng dagdag, inspira. Na alam natin na makakauwi si Tatay Digong ngayong 2026. Sana. 'Di ba? Halos lahat naman ng mga taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte ay yan ang hinihiling. 'Di ba? Ayun. Samahan niyo po yung lingkod, magkomentuhan po tayo at sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Tambayang Makabayan. Ayan, syempre si Sir. Ayan, syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Tambayang Makabayan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, sa mga balita, sa mga reactions na hinahatid niya sa atin. No? Tambayang Makabayan. Ipagpatuloy natin. Na po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, kinukundi na po at tinatanong na po. At inip na po ang taong bayan sa totoo lang dito po sa Korte Suprema. Lalong-lalo po sa desisyon po na hinihingi po ng taong bayan at lalong-lalo po ng pamilya Duterte na ang due process po ba'y nasunod, lalong-lalo sa ginawa na pag-aresto at pagpapatapon sa dating Pangulo. At ito po isinampa ng pamilya Duterte. Kaya po si Atty. Panelo Jr. ay kinu-question na rin po ang Korte Suprema dahil nga po natatakot ba sila sa gobyernong bangag na tinatawag ni Senador Amy Marcos? Takot po ba sila rito na maglabas sila ng desisyon? Dating Pangulo po ang humihingi po ng hustisya. Mag-iisang taon na po, 10 buwan na po mahigit mga bayan na wala pa pong inilalabas na desisyon ang Korte Suprema. Dating Pangulo pa yan. Paano pa po kung ordinaryong Pilipino po? Makakuha pa kaya tayo ng hustisya kaya? Mga kababayan, pakinggan po natin si Atty. Panelo Jr. sa kanya pong question sa Korte Suprema. Naku, Korte Suprema, hindi kayo dapat magpigil or hindi kayo dapat hindi mag-desisyon dito sa kasong ito dahil unang-una, sabi ng konstitusyon, ang kapangyarihan ng hudikatura, hindi lang ito kapangyarihan kundi tungkulin ng Korte Suprema na magdesisyon at proteksyonan ang mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kasong katulad nito na may matinding paglabag sa karapatang pantao at sa due process para kay Pangulong Duterte. Tapos pangalawa, bakit naman yung Korte Suprema magpipigil na magdesisyon sa kasong ito na wala namang jurisdiction yung ICC? Tama. Di po ba? Tama yun. Kung tutuusin talaga, ang daming mali sa pagkakadala dyan kay PRRD dyan sa Dahig, sa ICC. At saka syempre parang yung nangyari na yan sa pagkakadala kay PRRD sa ICC is parang pangbabastos dito sa korte sa atin. Kasi meron tayong korte, meron tayong hustisya sa bansa natin. Kinakailangan lang naman yung mga ICC sa mga bansang walang hustisya, sa mga bansang walang gobyerno, sa mga bansang hindi malilitis kung sino ang may sala. Kaso dito sa bansa natin,
meron tayong husgado dito, may korte dito, may gobyerno dito na siyang pwedeng lumitis sa taong may sala o naaakusahan. 'Di ba? So walang ibang dahilan para dalhin si PRRD sa ICC. Kaya ang nakikitang dahilan ng mga taong bayan kaya dinala si PRRD sa ICC, kundi para ipatapon lang siya doon, para mawala lang siya dito sa Pilipinas, para humina ang alyado ni PRRD ng mga Duterte. Dahil yun ang natatanging paraan nila para mapahina kung ano man ang hinahawakan ni PRRD rito. Kaso hindi ganun ang nangyari. Mas lalong lumalakas, mas lalong sinusuportahan ng mga tao, yung mga tao na naiwan ni PRRD dito sa Pilipinas. 'Di ba? At lalong minamahal ng mga tao si PRRD sa kabila ng ginawa nila. Number 1, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Yes, yeah, walang At pangalawa, jurisdiction talaga hindi yan. naman po tayo saklaw nito. Hindi ba? Hindi tayo miyembro ng ICC. Yes. Hindi po ba? Bakit po ano ang nangyari sa ating gobyerno at sa ating Supreme Court na inaasahan po ng mga Pilipino na magbibigay po ng tamang desisyon dahil may mga piring po yan. Ang ating hukuman ay may piring at wala pong kinatatakutan dapat ang ating hustisya dahil ang hustisya po ay may piring. Hindi po ba? At yung sinasabi nga po ni Atty. Panelo Jr., diba nasa ating konstitusyon? Hindi po ba? Lalong-lalo po ang ating human rights. Nalabag po ba ng binagoong Pilipinas, ang gobyerno ng binagoong Pilipinas, ang human rights ni dating Pangulong Duterte? Na wala pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa? Sige nga. At yung ginawa kay dating Pangulong Duterte ay mahigit 10 buwan na po. Marso po yun. Nung siya po ay inaresto at wala pang isang araw ay ipinatapo na po sa dahig ng wala pong due process at hindi man lang po ito dinala sa korte kahit po sa lower court, kahit po sa piskal. Ang nagpakakorte na po ay isang tao lang po ang gumawa. Siya na po ang umaresto at siya na rin po ang naging judge, prosecutor at sinasabing huwes, mga kabayan. Siya na po lahat. At siya na rin po ang ICC at siya na rin po ang Interpol umano. Isang tao lang po ang gumawa niyan. Lahat na po nasa kanya na ang kapangyarihan. Ganyan po katindi yung general na yon. At ngayon po, kino-question po, hindi lang po si Atty. Panelo Jr. ang kumu-question. Parang yung general na yun, parang kilala ko yun eh. Parang hindi na nga matunog yung general na yun ngayon eh. Sa totoo lang, yung general na yun, parang ginamit lang din siya noong mga panahon na yun. Diba? Kasi kita nyo, wala na siyang mission ngayon eh. Kaya parang ano na siya, hindi na siya sikat sa usapan. Dati, trending siya, namamayagpag siya, ngayon hindi na. Wala na, hindi na kailangan eh. Sa ating korte, natatakot po ba kayo sa gobyerno? Hindi po ba, hindi naman kayo saklaw? Hindi po ba, magkakahiwalay ang kapangyarihan nyo? Hindi po ba, may sarili kayong kapangyarihan na dapat sundin kahit po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay kailangan sumunod sa batas? Ayun, tama yun. Yung Korte Suprema naman kasi, sa totoo lang, maganda din naman ang ginagawa nilang pagkilos sa ngayon, gaya sa impeachment ni BP Sara at saka sa mga iba pa na pinapakita nila ngayon na pinapakita nila na hindi sila nagpapailalim sa kung anong administrasyon. Pinapakita nila na kami ang batas. Pinapatupad namin ang batas at naaayon sa batas. Kaso nga lang dito is nako-question ang Korte Suprema sa pagkakadala kay PRRD. Kaya nga sinabi ko kanina, isang malaking pambabastos dito sa Korte Suprema ng Pilipinas ang ginawa na pagdadala kay PRRD sa ICC. Na dapat syempre parang kinundina ng ICC, ng Korte Suprema na kumibo sila, nagsalita sila na hindi pwede yan. Hindi nyo pwedeng dalhin yan sa ibang bansa. Hindi pwedeng litisin yan sa ibang bansa. Dahil nandito kami ang korte, kami ang batas, kami ang katarungan, kami ang lahat-lahat, etc. Dapat dito yan sa Pilipinas. At saka isa pa, napakalaking kasalanan ang ginawa nila dahil walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas na. Tanggal na. Ngayon, parang ginawa lang ng mga taong nagdala kay PRRD is bend the law. Hindi nila sinunod ang batas. Hindi nila sinunod ang proseso.
Pero kung sinunod nila ang proseso, hindi pwedeng dalhin si PRRD dito. Ay doon sa The Hague. Dapat dito sa Pilipinas. Dito muna sa Pilipinas, lilitisin o aayusin lahat ng kaso ni PRRD. 'Di ba? Wala naman kasing jurisdiction yung ICC. Kaya sabihin mong napakarami ng naging biktima ni PRRD na sinasabi nila na pinagkakalat nila. Walang jurisdiction sa atin ng ICC kaya dapat dito siya nililitis. Si PRRD naman sinabi niya naman handa naman siyang harapin lahat ng ikakaso sa kanya basta dito sa Pilipinas. Hindi naman niya tinatakbuhan. Kasi kung tatakbuhan niya yan, yung pag-uwi niya, ano ba yung galing siyang Hong Kong noon nung pinuntaan siya sa airport, nung dinala siya sa ICC. Hindi na dapat umuwi yan. Kahit pa paano, alam ni PRRD na huhulihin siya. 'Di ba? Kung sa iba-iba yan, malamang ko nagtago na maaga pa. Pero si PRRD hindi nagtago. Talagang hinarap niya talaga kung ano talaga yon. Sumama talaga siya. 'Di ba? Sa proseso ng batas. Hindi po ba? Bakit po ngayon? Hindi po ninyo maaksyonan. Napakatagal na po. Bakit po? Nagtatanong po ang taong bayan at ganoon din po si Atty. Panelo Jr. At ganoon din po si Kamanong. At ang milyon-milyon po nating kababayan. At ganoon din po ang mga kababayan nating OFW. Nagtatanong po sa inyong Yes. Korte Suprema, kailan nyo po ilalabas ang desisyon? Tama ba ang ginawa ng pamahalaan ng binagoongang Pilipinas? Ang Pangulo na may issue ng pulburon at coke na tinatawag na bangag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos? Tama ba ang ginawa ng gobyerno ng bangag? Umano sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Kayo lang po ang kaisa-isa na inaasahan ng mga Pilipino pagdating po sa usapin legal at desisyon. Nasa inyo na po ang pinali. Kumbaga, tutusin, itong Korte Suprema, ito na lang yung kaisa-isa din na sinasandalan natin Yung maaasahan natin sa mga panahon ngayon, ha? 'Di ba? Kaya dapat talaga may katwiran sila na maglabas na ng desisyon ang Korte Suprema tungkol dito. 'Di ba? Kasi talagang maraming paglabag ang ginawa sa pag-aresto kay PRRD. Hindi talaga tama. Final decision na po ang Korte Suprema. Bakit po? Mahirap po bang desisyonan ang issue po ng due process kay dating Pangulong Duterte? Ganon po ba kahirap ibigay sa mga Pilipino ang desisyon po ninyo? Korte Suprema? Nagtatanong lang po tayo sa mga justices ng Korte Suprema. Ganon din po si Atty. Panelo Jr. Bakit napakatagal mag-release? Due process lang po tinatanong. Para po malaman na po ng daan-daang milyong Pilipino kahit po sa buong mundo na walang nilabag na batas at naibigay ang due process ng dating Pangulo at walang nilabag na human rights ang gobyernong bangag umano. Hindi po ba? Yan po ang inaasahan natin. Kailan pa po kayo Kasi kung sa human rights lang ang pag-uusapan, no? Talagang, hindi makatao yung ginawa kay PRRD. Alam naman natin yung ICC, sa human rights yan, pero sila hindi nila pinatupad yung sarili nilang adhikain, yung advokasya nila. Di ba? Kung tutuusin talaga, dapat hindi nila tinanggap yan. Huwag silang magtanga-tangahan, yung ICC, di ba? Hindi dapat nila tinanggap yan dahil wala na silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Bandang huli, sila pa yung sasabit niyan. Pero hindi Talagang tinanggap pa rin nila. Talagang nagtanga-tangahan sila. Na parang inisip nila na may jurisdiction pa rin kayo dito sa Pilipinas kahit wala na. Kapag si PRRD nakalaya, sabit pa kayo niyan. Di ba sa ginagawa nyo? Kasi parang ginagawa, kaya iniipit si PRRD para panindigan na lang nila kung ano yung dapat nilang panindigan. Hindi nila kayang kainin yung sinasabi nila. Maglalabas ng desisyon diyan po sa gustong mangyari ng mga Pilipino na ilabas nyo na. At naiinip na po ang taong bayan, Korte Suprema, ganun lalo-lalo pong pamilya Duterte. Hindi po ba? Bakit hindi nyo? At hirap na hirap kayo! Bakit po ba? May pressure po ba? Nagtatanong lang po tayo sa Korte Suprema. Mataas po ba ang pressure ng Malacanang umano sa ating Korte Suprema? Nagtatanong lang po. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Dahil si Atty. Panelo Jr. ay naiinip na. Lalo-lalo mga Duterte. Lalo-lalo po ang milyong-milyong Pilipino. Dahil po pagdating po sa batas, ang inaasahan po nating magdidesisyon ay ang Korte Suprema. Yes. Kaya nga po merong korte, doon ka lalapit para masabi kung tama o mali ang pinagagawa nila.
Yes. Hindi po ba? At gusto nating malaman kung tama ba yung ginawa ni General Torre na pag-aresto sa dating Pangulo na dinala mo mismo diyan po sa Camp Crame. Hindi po ba? Diyan po yata nila dinala yan. Hindi po ba? Sa kanilang kampo. Hindi naman po nila pinalabas yan Hindi po ba? Sabi Kung ano-anong kahigpitan na nga yung ginawa nila, ultimo kahit pagkain, hindi nila pinapahatid dun Di ba? Grabe. Villamor Air Base for correction. Sa Villamor Air Base po nila dinala. Di po ba? Kaya nga napakabilis nilang inilipad dahil airport na po yon, Villamor Air Base. At Hindi saka parang yung pagkakaano kay PRRD kasi nung parang nagmamadali sila na alisin sa bansa si PRRD. Madaling-madali sila ng panahon na yun. Grabe. po ba may runway na ron? Nakita niyo po, doon dinala ni General Torre, hindi po sa korte. Hindi po ba? Ganun po. Kaya gusto nating Si Torre kasi, no, alam naman natin talagang inutusan lang yan talaga. Talagang yung mga ginawa ni Torre niyan, sa matinding utos sa kanya yan, na madaliin mo. Kasi si Torre, di naman magdidesisyon niya ng sarili niya. Di ba? Kasi alam niya, sasabit siya kung siya lang. Di ba? Pero talagang meron nagsabi talaga at nag-utos dyan. Kung ano yung mga gagawin niya. Di ba? Kaso nga lang, sa sobrang pagsunod niya, naging masunuri naman kasi si Torre noong mga panahon na yun. Kaso nga lang, sa sobrang pagsunod niya, ayan ang naging resulta. Nawala siya sa eksena, nabaliwala siya, kwento na lang. Di ba? Ala na, hindi na siya bida, hindi na nga siya napapag-usapan ngayon Hindi na nababalita, hindi na natin nakikita. Nakikita natin once lang, minsan lang. Di ba? Kita't malaman ang desisyon ng korte na walang nilabag na proseso ng batas at nakakuha ng due process at ng human rights ay nakuha ni dating Pangulong Duterte sa pangunguna po ni General Torre. Hindi po ba? Yun lang kasimple. Mga dalubhasa na po kayo sa batas, Korte Suprema. Diyan na po, Yes. nagsunog na po kayo ng kilay sa batas. Lahat po ng batas ay tagang kabisado nyo kung natutupad ba ito at pinatutupad po ba ito ng tagapag-serve ng batas. Sino po ba nag-serve ng batas? Di ba? Si Torre, siya nag-serve Natupad po ba yung ginawa niya na proseso ng batas? Sana po mga kabayan, sana po, dahil mag-iisang taon na po, inip na po ang taong bayan. Ganyan po ba kabagal ang hustisya sa ating bansa? Kaya po nakakatakot at nakakakaba pagka ganyan po ang proseso ng batas sa ating bansa. Dating Pangulo, dating Commander-in-Chief, ganyang kabagal at simpleng desisyon lang po yan. Hindi po malalim na desisyon po yan at hindi po mahirap para sa inyo yan, Korte Suprema, sa ating mga justices. Hindi po mahirap para sa inyo yan, desisyonan yan. Yung human rights ng isang tao at due process na ginagawa, na nag-i-implement ng batas. Di po ba napakadali lang po para sa inyo yan? Dahil kayo po yung nagsunog ng kilay sa batas. Hindi ba, mga kabayan? Kaya nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po ang tanong po natin. Ay, mga katunay, sa tingin nyo, yung nangyari kay PRRD, pwedeng mangyari sa iba. Diba? Lalong-lalo na, nako. Huwag naman sanang bumalik ang karma. Yung tipong nangyari kay PRRD ay bumalik sa kanila. Nako. Kaya talaga, nako, hinaharang sa pagiging presidente si Inday Sara. Dahil maraming pwedeng mangyari, no? Baka bumalik ang karma sa kanila, sa ginawa nila sa mga Duterte. Anong ni Atty. Panelo Jr., may kinatatakutan po ba kayo? Ang ating mga justices sa ating bansa? Dapat talaga maglabas na ng desisyon ng Korte Suprema. Talaga lalo na sila na lang yung inaasahan sa ganitong bagay. 'Di ba? Malaking pagyurak talaga yung ginawa sa kanila. Parang binaliwala sila na parang wala kayong kwenta. Hindi namin kayo papansinin. Eto, dadalhin na namin sa ibang bansa. Hindi na namin siya para itaan sa inyo. Parang ganun ang nangyari. Parang binastos talaga ng harapan ng Korte Suprema. Yung kataas-taasan nating korte na dapat nire-respeto, binibigyan ng halaga. Pero anong ginawa nila? 'Di ba? Natatakot po ba kayo sa gobyernong gumagamit ng pulburon at coke umano? Nagtatanong lang po. Yan po mga kabayan, ang nangyayari po sa ating bansa. At inip na po tayong mga Pilipino na gusto po nating malaman ang katotohanan sa likod ni General Torre sa kanyang mga pinagagawa. Ayun, natatig natin kaya ng video na nagmula kay Pinas Banat TV. At syempre natunghayan natin si Tambayang Makabayan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.